Pangako, patatayuan ko kayo ng 2 palapag na bahay, Nay. Nakangiting sambit ni Julia habang ang tingin ay nasa kalangitan. Isang mahigpit na yakap ang ipinagkaloob sa kanya ng nanay niyang si Jane habang nakangiti ito ng malapad. Anak, hindi ko pinangarap na magkaroon ng ganong klaseng bahay. Ang gusto ko lang naman ay mag-aral ka ng mabuti. Maiahon mo ang sarili mo sa kahirapan pagdating ng araw. At higit sa lahat, huwag mong pababayaan ang kapatid mo kung sakaling mawala man ako dito sa mundo. Nay naman, napatayo nang wala sa oras si Julia habang masama ang tingin sa kanyang nanay. Anong mawawala ka rito sa mundo? Hindi mangyayari yon. Galit niyang sambit dito. Kapag lang naman anak, pagdidiin pa rin ng nanay niya. Natatakot lang ako na walang maiwan sa kapatid mo. Gagaling po si Jaja, Nay. Buo ang loob na sabi niya habang nakatingin sa kapatid. May sakit sa puso si Jaja, oo. Pero para sa 10 taong gulang na kaya yung labanan, ganun katapang ang kapatid ko, Nay. Totoo yan, anak. Matapang ang kapatid mo. Alam ko na maraming gamot at check-up ang kailangan niya na kulang sa akin kita mo sa paglalabada pero hayaan mong tulungan kasi kita, Nay. Malaki ng tulong sa akin ang scholarship mo, Julia. Sabi nito habang hawak ng mahigpit ang kanyang kamay. Hindi mo na ako kailangang isipin pa. Nay, hindi yun mangyayari, okay? Pangako ko sa inyo ni Jaja na ako ang bahala sa inyong dalawa kapag nakagraduate ako. Nakita mo ba kung gaano kalaki ang followers ko sa social media? Pwede ko maging simula yon. Gusto mo, mag-artista ako? Ang tatay mo, anak. Nay, hindi na parte ng buhay natin si tatay. Dahil pinili niya ng pangalawa niyang pamilya at pinagbuhatan niya kayo ng kamay, hindi ko na siya kayang matanggap pa. Pagkatapos kanyang anakan, heto ang mapapala mo. Ang dami mong pangarap sa buhay pero siya ang sumira ng lahat ng yon. May diin at galit na sambit ng dalaga sa kanyang ina. Anak, ayokong nagagalit kayo sa tatay ninyo ng dahil lang sa akin. Malungkot na pahayag naman ni Jane. Hindi nakasagot si Julia ng mga sandaling yon. Pumapasok pa rin naman sa isipan niya ang mga bangungot ng panahon na kasama pa nila ang tatay niya. Ang pambubugbog at bawat pagmamaltrato na naranasan ng nanay nila ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ito sinusumpa. Nay, hindi mo kailangang magtiis para lang masabi mo na may buo tayong pamilya. Bawat masasakit na salita at pambababae niya, sapat ng rason para hiwalayan mo siya. Mas tahimik ang buhay natin ng ganito lang. Tayo-tayo lang. Anak, tama na, Nay, pakiusap. Sumusuko niyang sambit sa diskusyon nila. Payakap na lang ako. Habang yakap naman ng kanyang ina, heto na naman ang nagliliyab na pangarap sa kanyang dibdib. Hindi man buo ang pamilya nila, hindi niya kailanman naramdaman ang kakulangan dahil nariyan ang nanay niya upang mapunan iyon. Pangako yan, ay iaahon ko kayo sa hirap ni Jaja. Nakatulog siya ng gabi na yon na itinatak sa kanyang isipan na magsusumikap siya upang maiahon ang pamilya sa hirap ng buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Julia dahil tila hinahalukay ang tiyan niya. Ganun na lamang din kabilis ang pagtakbo niya sa lababo upang ilabas ang kanyang mga kinain kagabi. Anong nangyayari sa iyong bata ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Hindi ko rin alam, Nay. Baka hindi ako natunawan sa kinain namin nito net kagabi. Sagot niya sa nanay niya matapos na magmumog. Ay siya, magmadali ka na. Sa susunod, huwag basta-basta kung ano-anong kinakain nyo ng kaibigan mo. Baka mamaya dyan ka pa makakuha ng sakit. Tanging pagtango lamang ang ginawa ni Julia bago maghanda sa pagpasok. Pagkarating sa kanto ng kanilang barangay, malapad ng ngiti ang kanyang pinakawalan nang makita ang kasintahang sa Henry. Kumusta naman ang girlfriend ko? Umiling na lang ang dalaga bago inunahan ito sa paglalakad. 1 taon na silang magkasintahan ng kanyang nobyo. Sa dinami-rami ng mga nanliligaw sa kanya, ito lamang ang sinagot niya dahil sa kabaitan na ipinapakita nito. Hindi ka pa rin nagbabago, no? Sabi niya rito. Hatid sundo mo pa rin ako. Malaki rin ang pangunawa mo sa akin ang sabihin ko na ang prioridad ko ay ang pag-aaral. Siyempre, yun naman ang dapat. Dahil sa'yo nawala ang takot ko sa mga lalaki, Henry. Hindi mo pa sa akin ikwento kung bakit.
Dahil sa nanay ko. Mabilis niyang sagot dito. Ayokong isang araw ay makatagpo ako ng lalaki na katulad ng tatay. Ikaw lang ang nakapagpabago noon dahil triple ang pagtsatsaga mong makuha lang ang sagot ko. So, maswerte pala ako, sabi nito nang nakangiti. Huwag ka lang magbabago ha. Bakit naman ako magbabago? Pinaghirapan kitang ligawan kaya bakit ako gagawa ng makakasira ng tiwala mo? Tanong nito sa kanya. Sigurado ka ba? Alanganin niyang tanong dito. Saan? Na hindi ako mabubuntis. Diretsahan niyang tanong dito matapos maalala ang nangyari sa kanila. Unti-unting naglaho ang ngiti ng binata at napalitan niyo ng kaba dahil sa sinabi niya. Hindi pa rin mawala sa isipan ni Julia ang nangyaring pagduduwal kaninang umaga. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi nanggagaling sa kanyang nobyo ang sagot na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi. Mahina ngunit hindi nito siguradong sagot. Henry, kinabukasan ko ang nakataya nang ibigay ko ang sarili ko sa'yo. May diin niyang sabi dito. Kaya dapat na sigurado ka, ang pamilya ko ang labis na maaapektuhan dito. Hindi ito makatingin sa kanya ng maayos kaya lalo siyang binalot ng matinding pag-aalala. Paano kung tama ang kutob niya? Isang beses lamang iyong naganap sa kanila ng kasintahan, ngunit babaunin niya ang pagsisisi kung may mabuo sa kanyang sinapupunan. Delayed na ako. Hindi pa to nangyayari. Tahasan niyang pag-amin dito. Dumuwal din ako kaninang umaga. Alam mo bang senyales na yon? Baka nagkataon lang. Pilit pa ang ngiti na sabi nito matapos hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Nangyayari naman yun sa mga babae, hindi ba? Mabuti pa pumasok na tayo. Baka mahuli pa tayo. Mabilis at nagmamadali ang naging paghila sa kanya ni Henry habang siya naman ay kinakain pa rin ng matinding kaba. Dahil hindi mapalagay, bumili si Julia ng pregnancy test kit at ginamit yun kinabukasan ng umaga. Kung hindi siya nakahawak sa pinto ng kanilang banyo, muntik pa ang maging pagkatumba niya sa nakitang resulta. Hindi. Natutop ng dalaga ang kanyang bibig nang makita ang dalawang guhit sa pregnancy test. Hindi. Mali ito. Ulit niyang muli sa sarili. Labis-labis ang pag-aalala niya ng mga sandaling yon. Alam niyang may kasalanan siya nang piliing pairalin ang sinasabi ng kanyang puso. Ngunit bakit magiging ganito ang napakalaking aral na ibibigay sa kanya ng pagkakamaling iyon? Baka nagkamali lang ang pregnancy test, sabi niya pa sa sarili bago punasan ang kanyang luha. Hindi to tama. Ayos ka lang ba anak? Tanong ng nanay niya nang makalabas na siya ng banyo. Oo nay, ayos lang ako. Paano niya sasabihin sa kanyang ina ang malaking problema na yon? Dadagdagan niya pa ba ang iniisip nito? Nay, papasok na ho ako. Ha? Nagtatakang sambit ni Jane. Bumili ako ng pandesal at ipinagtimpla pa kita ng kape. Hindi ka ba muna kakain? Pilit ang kanyang ngiti rito kahit pa napakaraming tumatakbo sa kanyang isipan. Ayos ka lang ba anak? Ulit pa nitong tanong, lumapit pa sa kanya upang silipin ang kanyang mukha. Bakit parang namumutla ka? Ano po nay? Dahil pa rin ba yun sa pagsusuka mo? Sabi ko na kasi sa'yo magpatingin na tayo. Hindi na po nay. Heto na naman ang pilit niyang ngiti habang napakabilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa sobrang kaba. May kailangan lang ho kaming asikasuhin sa reporting namin. Sige po nanay, aalis na ako. Malakas niyang sabi rito habang nagmamadali sa paglalakad. Mag-iingat ka! Pumasok siya ng mga sandaling yon na wala sa sarili. Hindi rin siya naging aktibo sa klase na dati parati niyang ginagawa. Hindi rin siya sumabay ng pag-uwi kay Toneth at piniling hintayin ang kanyang nobyo na varsity sa kanilang universidad. Henry, kailangan nating mag-usap. Lakas loob niyang sabi ng sila na lamang dalawa ang nasa loob ng covered court. Bakit parang napakaseryoso naman ang girlfriend ko? Nakangiti nitong sabi at akmang yayakapin pa siya. Ngunit mabilis ang kanyang naging paglayo sa binata. Bakit? Tanong nito nang may pag-aalala. Ikinayom ni Julia ang kanyang kamay bago tumingin sa kasintahan sa pinakamatapang na paraan. Buntis ako, Henry. Anong gagawin natin?
Ang tanong niyang yon ang dahilan ng unti-unting paglukot ng mukha ni Henry. Sunod-sunod din ang pag-iling nito na tila ba'y problemado. Sigurado akong nag-ingat ako nang may nangyari sa atin. Wala sa sariling sambit nito. Pero hindi ka gumamit ng protection, Henry. Ano nang gagawin nito ngayon? Sasabihin ba natin sa mga magulang natin? Hindi pwede. Mabilis ang naging pagtutol nito habang pabalik-balik ng paglalakad. Pareho pa tayong nag-aaral, Julia. Hindi pa ako handa sa responsibilidad. Bakit? Ako sa tingin mo, handa na? Tila may tumusok sa kanyang dibdib ng mga sandaling yon. Kung totoong may laman yan, ipalaglag natin ang bata, Julia. Hindi pwede na. Isang malakas na sampal ang natikman ng kanyang nobyo habang balot ng galit ang mukha ng dalaga. Ipalaglag? Hindi niya makapaniwalang tanong sa kasintahan. Naririnig mo bang sarili mo, Henry? Dugot laman mo ang batang to, tapos gusto mong ipalaglag ang anak natin? May intindihan tayo ng bata. Kailangan muna nating unahin ang pag-aaral natin. Umiling si Julia. Bakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha ng talikuran ng kasintahan. Julia! Ngayong nasa kagipitan sila ng sitwasyon, unti-unti niya nang nakikita ang totoong ugali nito. Naitanong niya rin sa kanyang sarili ng mga sandaling yon kung tama ba ang kanyang tinayaan. Pakiramdam niya'y maling-mali na naniwala siya sa matatamis nitong mga salita. Ayos ka lang, Julia? Nag-aalalang tanong nito Net sa kanya. Bakit ka umiiyak? Wala sa sariling nayakap niyang kaibigan. Anong gagawin ko to, Net? Bakit? Kinakabahan itong tanong sa kanya. Huwag mong sabihin na buntis ka nga. Bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha nang tumango rito habang lumuluha. Sinasabi ko na nga ba? Galit na sambit nito. At walang balak na panagutan ng magaling mong nobyo? Nasaan na bang lalaking yon? Pupuntahan ko siya. Magtutuos. Wag na to, Neth. Pigil niya sa kaibigan. Hindi ako magmumukhang kawawa sa harap ni Henry. Hinding-hindi ko ibababa ang sarili ko ngayong nalaman kung wala siyang pakialam sa batang dinadala ko. Matigas niyang sabi sa kaibigan. Julia naman. Magiging kasing tapang ako ni Nanay Toneth. Hindi ko pababayaan ang bata na nasa aking sinapupunan. May bala ka bang sabihin to kay tita? Mabilis ang naging pag-iling niya. Hindi na siya dadagdag pa sa problema ng nanay niya. Anong plano mo? Hindi siya makasagot sa tanong nito. Masyado pang magulo ang kanyang isipan. Kailangan niya pang makapag-isip ng tama. Ayos ka lang ba, anak? Tanong sa kanya ni Jane nang mapansin nito na malalim ang iniisip niya. Oho, Nay. Pilit ang ngiti niyang sagot dito bago dali-dali ang pagpunta sa kapatid niya. Jaja, ligo na raw sabi ni Nanay. Ang asim mo na. Ate naman! Nagmamaktol na sagot nito. Hindi na ako bata eh. Lalo siyang natawa sa kapatid nang simangutan pa siya nito. Hindi raw bata pero laging hinahanap ang ate niya. Pang-aasar niya pa. Habang naglalaro ang kapatid, hindi maiwasang isipin ni Julia ang kanyang problema. Nakapagdesisyon na siya, kailangan niyang makalayo sa kanilang tahanan. Aba't naglalaro pa kayong dalawa? Natatawang sambit ng kanyang nanay na naging dahilan upang basain din nila ito ng tubig. Basta wag niyo kakalimutan na mahal ko kayo ha. Sabi niya sa dalawang babae na napaka-importante sa kanyang buhay. Mas mahal ka namin, ate. Sus! Singit naman ang nanay niya. Kung makaya ka parang hindi bida sa asaran kanina. Kinagabihan, katulad ng plano ni Julia, umalis siya nang hindi malalaman ng kanyang nanay. Nagpaalam siya sa sulat na buo ang kalooban na hindi ito bibigyan pa ng problema at huwag siyang hanapin. Gamit ang natitirang pera na galing sa kanyang allowance sa scholar, nagtungo ang dalaga sa probinsya na baon ang matinding pag-aalala. Sana lang maintindihan ako ni Nanay, sambit niya habang sakay ng bus na maghahatid sa kanya sa probinsya na dating tinitirahan ng kanyang ina. Sa pagpasok sa lumang kubo, lalong naramdaman ni Julia ang pag-iisa. Kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Puno ng desperasyon ang kanyang boses nang sabihin iyon. Hindi naging madali ang buhay ni Julia sa probinsya.
Para may makain, kailangan niyang magsipag sa kabila ng paglobo ng kanyang tiyan. Tumutulong siya sa sakahan at kahit na sa pagkukopra. "Napakasipag mo naman, Julia!" Bati ng isa sa mga kasama niya sa sakahan. "Kaunti lang naman ang may alam sa ganitong trabaho na galing sa Maynila." Matagal din po kaming nanatili rito at nakikita ko ang nanay ko na magtrabaho. Kaya kahit papaano ay may alam po ako. Ingatan mo lang yung dinadala mong bata ka, ha? "Oho!" Nakangiti niyang sagot sa katrabaho. "Mabuti na lang ho at hindi rin maselan si baby." Mukhang naiintindihan din ng anak mong sitwasyon mo. Nalabis ko naman hong ipinagpapasalamat. Nang siya na lamang muli ang nag-iisa sa kubo, nadamang muli ni Julia ang pag-iisa. Wala sa sariling nahimas niya ang 6 na buwan niyang tiyan. Ang iniisip ko lang, papaano kapag nakapanganak na ako? Tanong niya sa sarili habang ang tingin ay nasa maliwanag na buwan. Sa mga panahon kong ito, naiisip ang nanay. Nakatulog siya noong gabing yon ng puno ng pag-aalala. Ginising naman siya kinabukasan ng ilang ulit na pagtawag sa kubo. Ganoon na lamang ang pagkunot ng noo niya nang makita si Toneth na nasa labas. Anong ginagawa mo rito?" Nagugulat niyang tanong sa kaibigan. "Pasensya ka na." Yun ang naging bungad nito sa kanya. Labis ang kanyang pagtataka na lumabas ng bahay upang alamin at tingnan ang kaibigan niya. "Henry?" Natutok niya ang bibig sa gulat nang makita ang kasintahan. "Nalaman ni Mami na nakabuntis ako, Julia." Panimula ni Henry habang hawak ng mahigpit ang kanyang kamay. "Gusto niyang sa bahay ka manatili." "Ano?" "Sumama ka na sa akin. Please, magsimula tayong muli, Julia." Puno ng pakiusap na sambit nito. "Pasensya na sa pangingialam ko, friend. Alam kong sinabi mo sa akin na huwag ipaalam sa kahit na sino, pero parati akong kinukulit ni Henry. Nag-aalala na rin ako lalo pat mag-isa ka lang dito. Wala kang katulong ngayong lumalaki na yung tiyan mo." Mahabang paliwanag ni Toneth habang balot ng pag-aalala. "Naiintindihan ko," sagot niya sa kaibigan kahit hindi pa rin makapaniwalang nakatingin siya sa nobyo. "Pero bakit ngayon pa?" Kastigo niya rito habang lumuluha. "Kung kailang nasanay na akong mag-isa, saka ka babalik?" Nakayuko at hindi ito makatingin sa kanya. "Patawarin mo ako, Julia. Pakiusap, sumama ka na sa akin. Mabibigyan kita ng komportableng pagbubuntis kung nasa bahay kayo ng anak ko. Maniwala ka, gabi-gabi akong hindi makatulog nang nalaman ko na bigla ka nalang nawala. Kahit sa nanay mo, tinanong ko kung nasaan ka." "Kumusta ang nanay, Toneth?" Mas tumindi ang pagbagsak ng luha ni Julia nang banggitin ng ina. Yon, pinipilit niyang maging matatag. Malakas din ang kutob niya na narito ka, ngunit narespeto niyang pakiusap mo na huwag kang hanapin. "Palagi akong bumibisita sa inyo. Ganon pa rin si tita. Parating nagpapanggap na maayos ang lahat kahit ang totoo. Nag-aalala sa kalagayan mo." Dahil sa sinabi ni Toneth, mas tumindi ang pag-usig sa kanya ng konsensya. Sa pagkakamali niyang yon, nadamay pa ang kanyang pamilya. "Henry..." "Bakit, Julia? May kailangan ka ba? Sabihin mo sa akin. Tama si Mommy. Kailangang makabawi ako sa'yo sa kahit na anong paraan." "Sasama na ako pabalik ng Maynila. Magsimula tayo. Itama natin ang pagkakamali natin ngayong may inosenteng buhay na madadamay." Hindi makapaniwala ang tiningnan siya ng kanyang nobyo. Makikita ang kasiyahan dito nang yakapin siya ng mahigpit. "Maraming salamat, Julia." Matapos makapagpaalam sa kanyang mga katrabaho at makuha ang huli niyang sweldo, saka lamang nagbalik sa Maynila si Julia kasama ang dalawa. Ang maliit at masikip kaagad nilang bahay ang kanyang pinuntahan. Habang nasa labas, mas tumitindi ang kaba na nararamdaman ni Julia. Hindi na sumama si Henry dahil aayusin pa raw nito ang tutuluyan niya. "Sabi sa'yo buntis eh. Tama pala talaga ang chismis. Hindi man lang tinapos ang pag-aaral, inuna pang paglandi." Yun ang mga walang pakundangan na bibig na naririnig niya sa kanilang mga kapitbahay. Ito ang dahilan kaya nagdesisyon siyang umalis. Ayaw niyang maging pulutan ng chismis at mapaaway ang kanyang nanay. "Julia?" Narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang ina.
Dali-dali ang paglingon niya rito sa kanyang likuran. May mga sabon pa ang kamay nito at mukhang iniwan ng labada nang malamang nandoon siya. Ikaw nga anak! Napatakbo si Jane upang mayakap siya ng mahigpit. Patawad po, Nay! Yon ang naging paulit-ulit niyang sambit habang yakap ito. Patawad sa mga pagkakamaling nagawa ko. Dahil sa luha na tumatabing sa kanyang mga mata, hindi niya na halos makita ang mukha ng kanyang nanay Jane. Ngunit sa pagyakap niya rito, ganoon na naman ang pag-usig sa kanya ng konsensya. Sobrang payat mo, Nanay. Nahihiya niyang sambit dito. Patawarin niyo po talaga ako. Patawad kung naging isa kong malaking pagkakamali sa'yo. Anak, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang anak kong si Julia. Hindi magbabago yon. Saglit pa silang nanatili sa bahay ng nanay niya bago siya ihatid ni Toneth sa bahay ni Henry. Habang nakatingin sa dalawang palapag na bahay ng mga ito, sa kanya lamang naintindihan ang bali-balita na may kaya nga ang kanyang nobyo. Dito rin ako titira? Tanong niya kay Henry na hindi pa rin makapaniwala. Ito ang magiging kwarto mo. Nakangiting sabi nito nang pumasok sila sa maliit na silid. Sa dulong bahagi ang kwarto ko, Julia. Kumato ka lang kapag may kailangan ka. Pilit ang kanyang naging pagngiti nang iwan siya nito. Hindi siya maarte, hindi rin siya naghahangad ng sobra. Ngunit sa bodega siya patutulugin ng lalaki. Sa huli, hindi na nagawa pang magreklamo ni Julia. Mamayang gabi pang dating nila, Mommy. Kapag may kailangan ka, ikaw na lang ang bumaba, Julia. Wala na kasi ang mga maid dito. Hindi pa namin alam kung kailan darating ang kapalit. Alas 7 na ng gabi, ngunit nanatili pa rin si Julia sa silid niya. Sa ibang kwarto ito natutulog katulad na rin ng bilin ng nanay ng binata. Julia, kakain na tayo! Sabi sa kanya ni Henry na pinagbuksan pa siya ng pinto ng kwarto. Habang pababa ng hagdan, mas nararamdaman niya ang hindi maipaliwanag na kaba dahil ngayon niya lang makikilala ang pamilya ng nobyo. Magandang gabi po! Nakangiti niyang bati sa nanay ng binata. Eto na ba ang babae na sinasabi mo, Henry? Tanong nito matapos na tingnan siya mula ulo hanggang paa. Nang mga sandaling yon, unti-unting naglaho ang ngiti ni Julia. Pakiramdam niya rin ay nanliliit siya sa sarili habang nakaupo ang dalawang kapatid nito sa hapag, maging ang nanay ng binata. Bakit nakatayo lang po siya? Inosenteng tanong ng kapatid ni Henry. Bago po nating yaya? Oo nga, Julia, bakit nakatayo ka pa rin? Nagtatakang tanong ni Henry. Ipaghihila ba kita ng upuan? Wala sa sarili, nadali-dali ang pag-upo ni Julia sa tabi ng kanyang nobyo. Ito na rin ang nagsandok sa kanya ng pagkain. Alam mo ba kung bakit ka narito? Tanong ng mama ni Henry sa kanya. Po? Balik tanong niya sa ginang. Public servant ako, Julia. Mukha rin ng mga negosyo namin. Pero nang malaman nilang nakabuntis itong magaling kong anak at hindi ka pinanagutan, yun na lang ang naging tingin sa akin ng mga tao. Unti-unting humihina ang negosyo namin na naging dahilan upang malugi ang ilan. Hindi naman to mangyayari kung hindi ka nagpabuntis. Habang nakikinig si Julia sa lahat ng sinasabi ng ginang, ang tanging naiintindihan niya lamang ay napilitan itong patirahin siya sa bahay nila dahil nasisira na ang imahe nito. Hindi rin pwede na libre ang pagtira mo dito. Ano bang mga kaya mong gawin? Po? Heto na naman ang labis na pagkabigla ni Julia. Ang akala ko ba matalino yung babae mo, Henry? Gigil na tanong ng ginang. Ma'am, baka nabibigla lang siya. Tila takot na sagot kaagad ng binata. Sumagot ka naman kasi ng maayos kapag tinatanong ka, Julia. Kaya ko naman pong gawin ang lahat ng gawaing bahay. Pilit ang ngiti na sagot niya rito. Ganun po ako pinalaki ni nanay kaya wala ho kayong dapat na ipag-alala. Inilapag ng nanay ni Henry ang mga kubyertos nito bago seryosong tumingin sa kanya. Mabuti naman, sagot kaagad nito. Hindi porke dala mo na sa sinapupunan mong apo ko ay magbubuhay prinsesa ka rito. Apo ko nga ba yung tunay? Nang mga sandaling yon, tila ba'y umakyat ang lahat ng dugo ni Julia sa kanyang ulo. Pakiramdam niya rin ay pulang-pula na ang kanyang mukha. Akmang sasagutin niya na ang ginang dahil sa galit nang hawakan ni Henry ang kamay niya. Nagbibiro lang ako. Tumawa ito ng malakas.
Basta wala kang gagawing problema, magiging maayos ang pakikitungo ko sa'yo dito sa bahay. Sabi ng ginang bago tumayo sa hapagkainan. Tama ba ang desisyon ko na sumama kay Henry? Hindi makapaniwalang tanong ni Julia sa sarili habang nakatingin sa tambak na hugasan na iniwan ng mga ito pagkatapos kumain. Nang makapaglinis ng lamesa, saka naman nagpuntang likod bahay si Julia upang magtapon ng basura. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang tambak na yon. Kahit ang mga hugasan ay maaring ilang araw na rin naroon dahil puro panis na plato ang nahugasan niya. Nawala na sila ng katulong. Kaya ba ako narito? Tanong niyang muli sa sarili. Pilit niyang tinatanggal sa isipan ang naging tanong niya. Maaring sinusubukan lang siya ng pamilya ni Henry sa kung ano ang mga kaya niyang gawin. Sige, ganun na lang ang iisipin ko. Pangungumbinsin niya pa sa sarili upang hindi niya isipin na mali ang naging desisyon niya. Nang gabing yon, hindi na nagawang makapagpalit ni Julia ng damit o makapaghilamos lamang dahil sa matinding pagod sa paglilinis ng bahay. Baby, kapit lang ha. Hindi niya mapigilang huwag himasin ang kanyang tiyan. Mukhang gusto tayong subukan ng pamilya ng papa mo. Hindi tayo susuko ha. Gusto kitang mabigyan ng buo at masayang pamilya kaya gagawin ni mama ang lahat para mangyari yon. Kinabukasan, tanghali nang nakatayo si Julia sa higaan dahil na rin sa matinding pananakit ng buo niyang katawan. Ganon na lamang din ang gulat niya nang makarinig ng malutong na mura mula sa kusina. Wala pa ring tanghalian? Galit na tanong ng nanay ni Henry. Aba, ano bang gusto nyo? Ako pa rin ang mag-aasikaso? At ikaw? Tila tumalon ng espiritu niya dahil sa matinding pagkagulat. Galit na dinuro siya nito habang nakapamewang pa. Bakit hindi ka man lang nagsaing? Sino ring aasahan mong magluto? Ako? Tanong nito sa kanya. Hindi porke nasa pamamahay kita ay magbubuhay prinsesa ka. Akala ko pa man din nang tanggalin ka ni Henry sa lugar na yun ay magkakaroon ka ng silbi sa amin. Gustong sagutin ni Julia ang ginang. Gusto niya ring isigaw rito ang dahilan kung bakit ngayon lamang siya nagising. Ngunit pinili niya na lang manahimik. Lalaki lamang ang gulo sa pagitan nila kapag sumagot pa siya. Ako na po ang magsasaing. Malakas niyang sambit nang makitang ilang beses nang inulit ng ginang ang pagtatakal sa bigas. Mabuti naman, para magkaroon ka ng silbi. Maghanap ka na rin ng maluluto dyan sa ref. Baka hindi pa kumakain ng mga anak ko. Heto na naman ang labis na pag-iisip niya kung tama ba ang naging desisyon niya. Nakakadalawang araw pa lamang siya sa bahay na yon. Susuko na nga ba siya? Bakit Julia? Ayos ka lang? Nag-aalalang boses ni Tonet na kausap niya sa cellphone. Sa tingin mo, kakayanin ko pa kaya to, Neth? Tanong niya sa kaibigan. Hindi yata ako narito para maging bahagi ng pamilya nila. Pakiramdam ko, inalis lang nila ako sa probinsya para maging alila. Mahina niyang sabi, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Tama palang balita na bumabagsak na ang negosyo nila. Mahina namang sabi ni Tonet. Mukhang nagkamali rin ako nang ituro ko ang lugar kung nasaan ka. Pasensya na friend, ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka. Hindi ko naman nakalain na sa ganito ka aabot. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Tonet. Alam ko namang kasiyahan ko lang ang iniisip mo. Pinili ni Julia na maghanda ng mas maaga para sa magiging hapunan nila ng araw na yon. Nakapagluto na siya at naihain ang mga pagkain nang bigla niya na lamang naramdaman ang paghilab ng kanyang tiyan. Aray! Malakas niyang sambit kasabay ng pagkabasag ng mga pinggan na hawak niya kanina. Ano yung nabasag? Mabilis na tanong ni Henry. Henry, ang tiyan ko. Nahihirapan niyang sabi sa nobyo. Ano yung nabasag? Galit na naman na tinig ng nanay ni Henry ang sumabog sa kabahayan. Ang mamahalin kong plato! Nabasag mo? Galit na sigaw nito at akmang susuguri na siya. Mommy, sumasakit ang tiyan ni Julia. Nag-aalalang sabi ng binata sa ina. Anong gagawin ko? Galit pa rin itong tanong habang ang tingin ay nasa mga mamahaling plato na pira-piraso na. Ang tanga-tanga! Wala nang maintindihan si Julia sa mga sinasabi ng ginang ng mga sandaling yon. Hanggang pagpikit ng kanyang mga mata, ang pagbubunganga pa rin nito ang nangingibabaw sa kanya. Nagising si Julia na nasa hindi pamilyar na kwarto kinabukasan.
Ang tiyan kaagad ang tiningnan niya nang may pag-aalala. Mabuti naman at gising ka na, sabi ni Henry na huminga pa ng malalim. Akala ko kung napano na kayo ng anak ko. Naiyuko niya na lang ang ulo ng mga sandaling yon dahil siguro sa ilang araw na siyang stress kaya ito ang naging balik sa katawan niya. Nasaan pala ako? Nasa kwarto ko malamang, sagot naman nito. May lugaw akong binili, kumain ka na. Nang makaalis si Henry, muling umikot ang tingin niya sa kabuuan ng kwarto nito. Halos 3 beses ang laki noon sa tinutulugan niyang kwarto. May aircon din dito kaya maaliwalas sa pakiramdam. Paano tayo natitiis ng ganito ng tatay mo, anak? Wala sa sariling nahaplos niya na naman ang kanyang tiyan. Ngayon, mas naiintindihan na kita, Nay. Alam mo nang mali pero nagtiis ka pa rin sa amin ng kapatid ko. Dati, hindi niya maintindihan ng nanay niya kung bakit makailang ulit nitong pinipili ang asawa sa kabila ng mga hirap na pinagdaraanan sa kamay nito. Ngunit ngayong siya na ang nasa sitwasyon ng kanyang ina, hindi niya maiwasang huwag humanga sa tibay ng loob nito. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan ng anak ko sa babaeng yon. Nanigas sa kinatatayuan si Julia nang marinig ang boses ng nanay ni Henry. Sa dinami-rami ng mabubuntis, yung mas mahirap pa sa daga ang pinili. Sigurado ka bang sa anak mo ang bata, Mare? Yan din ang hindi ko alam. Pumalatak ang nanay ni Henry. Wala naman akong magawa. Kailangan kong pabanguhin ang pangalan ko sa mga tao. Ay nako, malamang yan. Inakit lang sa Henry, Mare. Naikuyom ni Julia ang kanyang kamay habang pinapakinggan ang mga masasakit na salita ng mga ito. Gusto niyang sumigaw sa galit at magwala. Ngunit kapag ginawa niya yon, alam niya sa sarili niya na siya ang talo. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong ni Henry nang makasalubong niya sa pag-akyat muli ng hagdan. Gusto niyang yakapin ito at sabihin ang mga masasakit na salitang narinig niya, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Don't tell me, narinig mo ang usapan sa ibaba. Normal lang yun, Julia. Huwag kang balat sibuyas sa bagay na yan. Sadyang hindi lang makapaniwala si mommy na nakabuntis ako. Sabi pa nito. Ganun na lamang ang pag-angat ng tingin ni Julia sa binata. Makikitang matinding galit sa kanyang mga mata habang nakatingin dito. At hindi mo man lang ako ipinagtanggol, Henry? Kung ano-anong masasakit na salita ang narinig ko sa nanay mo. Napakadrama naman, Julia. Anong gusto mo? Matuwa ako? Ginagawa kong pulutan ng nanay mo. Pinunasan niya ang mga luha nang tumingin dito. Ipapaalala ko lang sa'yo, hindi ko ipinagsisiksikan ng sarili ko sa bahay na to. Kaya ko mabuhay ng mag-isa. Pero dahil kailangan nyo ng alila, kaya nandito ako. Julia! Bakas ang pagkabigla dito. Natawa siya sa reaksyon ni Henry. Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Nakikita ko kung paano nyo ako tratuhin ng pamilya nyo. Sino bang bisita na sa unang araw pa lang ng pagtungtong sa bahay nyo, naging alila na? Ako lang! Iiwan mo ba ako? Bakas ang takot sa mukha nito nang tanungin iyon. May dahilan ba para manatili ako dito? Wala naman akong halaga sa'yo. Balik tanong niya rito. Hindi, Julia. Mahal, wag mo kong iwan. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Papaano na lang ang magiging anak natin, di ba? Kailangan niya ng tatay, Julia. Hahayaan mo bang matulad siya sa'yo na walang buong pamilya? Huwag mong ipagkait sa anak mo ang marangyang buhay. Sa sinabi ni Henry, hindi niya maiwasang huwag makaramdam ng labis na pag-aalala. Hindi niya yata kayang mawala ng pamilya ang anak niya, lalo pat wala silang maipagmamalaki ng nanay niya. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Julia. Pangako, hindi ko nahahayaang maranasan mo ang mga pinagdadaanan mo sa pamilya ko. Nang mga sandaling yon, tinitimbang ni Julia ang kanyang nararamdaman. Handa ba siyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon? Sana hindi na talaga tumaulit, Henry. Sabi niya sa binata. Pakiusap, pagsabihan mo rin ng nanay mo. Kung may problema siya sa akin, pwede namang ako ang sabihan niya. Hindi yung kung kani-kanino niya pa ipinaparating. Mas magandang sa akin niya mismo iparinig. Mabilis at sunod-sunod ang naging pagtango ni Henry. Nayakap din niya ito sa sobrang katuwaan. Nang araw ding yon, inilipat siya nito sa mas maluwag na kwarto. Ano ba yan? Napakatanga! Boses ng nanay ni Henry ang umalingaw-ngaw sa likod bahay nang makita nito ang damit na natapunan ng Zonrox.
Hindi ko ho sinasadya. Depensa ka agad ni Julia sa sarili. Aksidente ho na natumbay ang... At sasagot ka pa talaga. Galit nitong tanong sa kanya habang aligaga sa pagtingin ng damit na nalagyan ng Zonrox. Alam mo ba kung gaano ka mahal to? Kahit nga pagkain mo sa akin pa nang gagaling, kaya paano mo to mababayaran? Hindi ko naman ho sinasadya. Wala akong pakialam. Sambit nito matapos nahigitin ang buhok niya habang nakatingin sa kanya ng may nanlilisik na mga mata. Sinadya mo to para makaganti ka sa akin. Ho? At nagmamaang-maangan ka pa. Totoo naman, narinig mo kaming nag-uusap ng mga amiga ko. Dahil hindi ka makasagot, kaya sa ganitong paraan ka gumagante. Nasasaktan po ako. Malakas niyang sigaw dito. Aray ko po. Malakas ang pagsigaw nito bago bitiwan ang kanyang buhok. Kung hindi mo lang dinadalang apo ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Wala sa sariling hinabol niya ng tingin ang ginang na tuloy-tuloy sa pagpasok ng bahay habang dala ang damit na nalagyan ng Zonrox. Hindi ko naman talaga sinasadya. Sambit niyang muli habang bakas ang takot. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong ni Henry na kararating lang galing sa laro nito ng basketball. Sinabunutan ako ng mami mo. Ano? Gulat nitong tanong sa kanya. Hindi ko naman talaga sinasadya. Nalagyan ko ang damit niya ng... At nagsusumbong ka pa. Singit ng ginang na bigla na lamang sumulpot sa harapan nila. Mamahalin ang damit ko na to, Henry. Pero dahil sa katangahan ng babaeng yan, hindi ko na magagamit. Naiyo ko na lang ni Julia ang kanyang ulo. Pagsabihan mo yan, aalis na muna ako at nag-iinit ang ulo ko dito. Nang makaalis ang ginang, ganoon na lamang ang gulat niya ng padabog na ibinagsak ni Henry ang bag nito. Kasalanan mo naman pala, Julia. Ang mahal-mahal ng damit na yun ni Mommy. Paborito niya pa. Alam ko nga, Henry. May diin niyang sabi rito. Kaya nga sinasabi ko na hindi ko naman sinasadya, di ba? At ikaw pang magtataas ng boses sa akin ngayon? Isang malutong na mura ang pinakawalan nito. Pagod na ako sa practice tapos ito pang maaabutan ko dito sa bahay. Yang pagiging tanga kasi, huwag dinadala rito, Julia. Bakit naman kasi sa dinami-rami ng pwedeng madisgrasya, ikaw pang natapatan ko? Hindi makapaniwalang binalingan ng tingin ni Julia ang lalaki. Sa dami ng masasakit na salitang naririnig niya rito, hindi na magawang tumulo pa ng luha niya. Di lumabas na rin ang totoo. Umiiling na sabi niya. Isa nga lang talagang malaking pagsisisi ang tingin mo sa akin. At dadramahan mo pa ako. Kinakausap pa kita. Tuloy-tuloy ang pagpasok ni Julia sa bahay na parang walang narinig. Iniwan niya na rin ang mga nilalabahang damit na sa pamilya lang naman ni Henry. Pagod na siya sa pakikipagtalo. Matapos ng pangyayaring yon, ilang araw ding hindi nag-asikaso sa bahay si Julia. Kahit naririnig niyang masasakit na salita sa labas ng pinto ng kanyang kwarto, pilit niyang tinitiis. Alam niya sa sarili na ubos na siya. Hindi ganitong buhay ang pinangarap niya. Huwag mo nang baguhin ang desisyon mo, Julia. Problemadong sabi ni Toneth. Habang naririnig ko mula sa iyo ang mga pinagdadaanan mo riyan sa bahay na yan, lalo lang ako nagsisisi na naging instrumento pa ako para maging biktima ka ng pamilya na yan. Wala kang kasalanan, Toneth. Ginawa nilang lahat para maging magandang tingin sa kanila ng tao pero mga demonyo pala. Parang mas galit ka pa kaysa sa akin. Natatawa niyang sabi dito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Toneth. Hindi to ang oras para magbiro. Alam ko, mahinang sambit niya. May itatanong pala ako sa iyo, Julia. Ano yon? Bakit parang napakaseryoso naman ang boses mo? Totoo ba na may inuuwiri ang babae si Henry? Aksidente ko kasing narinig ang mga ka-teammate niya kanina. Pumayag ka raw kasi hindi mo maibigay ang pangangailangan niya bilang lalaki. Parang tinakasan ng kaluluwa si Julia dahil sa kanyang narinig. Tuluyan na ring napatid ang tisi ng pasensya niya. Hindi niya na kayang intindihin ang pamilya na binigyan niya ng pagkakataon dahil sa pag-aakalang magiging maganda ang buhay ng anak niya. At alam din ng pamilya niya, siguradong alam nila, imposibleng hindi. Sabi niya pa sa sarili. Tapos na ako, Toneth. Habang sinasabi niya yon, patuloy ang paglalagay ni Julia ng mga gamit sa kanyang bag. Sinisigurado niyang wala siyang maiiwan bago buong tapang na tumayo sa kinauupuan. Friend, anong binabalak mo? Kinakabahang tanong ni Toneth.
Kilala kita, Julia. Hanggang kaya mong magpasensya, magpapakabait ka pero takot silang pumangit ang imahe nila sa tao. Natawa si Julia sa kabila ng pagkadurog ng kanyang puso. Hindi na talaga magiging buo ang pamilya na pinapangarap niya para sa kanyang anak. Gusto kong i-record mo ang magiging live ko, Toneth. Live? Huwag mong sabihin. Pinatira nila ako dito para maging magandang imahe nila sa mga tao. Di sirain natin. Bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig ay may kakibat na galit. Julia, pupuntahan kita. Hintayin mo ako. Nagmamadaling sabi ni Toneth. Alam mo ba, Toneth? 2 beses pa lang ako makapunta sa kwarto ni Henry. Ganoon ko irespeto ang mga ayaw at gusto niya, maging ng pamilya niya. Pero inabuso nila ang kabaitan ko. Wala namang masama kung gaganti ako, di ba? Kinakabahan ako riyan sa gagawin mo. Baka mapano kayo ng baby mo. Parang walang narinig na nagpatuloy siya sa paglalakad habang mabibigat ang kanyang mga hakbang. Alam ko ang ginagawa ko, Toneth. Habang papalapit si Julia, tila ba'y lumulutang siya sa kawalan. Hindi niya na rin maintindihan kung ano ang kanyang nararamdaman. Katulad ng sinabi ko, lokohin mo ko pero pagsisisihan mo to. Dama niya ang matinding kaba, pagkabigo at galit sa maaaring sumampal sa kanya na katotohanan. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng kwarto nito para lamang masaktan sa nakita. Mommy, sinabi ko nang kasama ko si... Napahinto sa pagsasalita si Henry nang makitang siya ang naroon sa pinto. Hindi siya maaring magkamali. Magkapatong ang dalawa sa ibabaw ng kama. Julia? Gulat na tanong ni Henry nang makita siya sa tapat ng pinto. Itinutok niya pa ng husto sa mga ito ang cellphone niya na naka-live. Maayos ang buhay ko nung piliin kita, Henry. Dati, hindi ko alam kung para saan ang napakarami kong followers sa social media. Pero mukhang magkakaroon na yun ng silbi ngayon. Mariin niyang sabi habang matindi pa rin ang pagkakahawak sa cellphone. Naloloko ka? Manggagamit ng babae. Kapag nakuha mo ng gusto mo, thank you na lang? Sinabi ko naman kasing ilak mo ang pinto, Henry. Galit na sigaw ng babae matapos nitong takpan ang hubad na katawan. Kapag kumalat ang mukha ko sa... Alam mo ba na magkakaanak na yan? Matabang na tanong ni Julia sa babae nito. Magkakaanak pero hindi ka naman asawa o girlfriend kaya wala akong niloloko dito. Sagot naman ng babae. Naka-live ang cellphone mo? Bakas ang matinding kaba kay Henry nang mapansin na nakatutok pa rin sa kanilang cellphone. Ano sa tingin mo? Ibigay mo sa akin yan. Parang wala sa sarili na itinapat ni Julia sa kanyang mukha ang cellphone upang makita ang komento ng tao. Yes po. Opo, niloko ko ng walang hiyang lalaki na to. Matapos akong maalila ng pamilya nila, etong mapapala ko. Hindi na ako iiyak. Bakit ko iiyakan ng ganitong uri ng lalaki? Magaling lang gumawa ng anak pero hindi marunong magpakalalaki. Yes, mahamas boy po ito. Sagot niya pa sa isang komento. Akin na yung cellphone mo, Julia. Natatarantang sabi ni Henry habang pilit na hinihila ang kumot para makapagbihis na ito. Wala na akong pakialam kung masira sila. Iniisip ba ng magaling na lalaking to yon matapos niya akong lokohin? Tanong niya sa live. Kaya yung mga lalaki riyan, pakiayos ng buhay ninyo. Mabilis ang karma. Kung ano-ano pang nababasa ro ni Julia, ngunit tuloy-tuloy na ang paglabas niya ng kwarto. Hindi kailangang umiyak para masabing nasasaktan. Kinuha lamang ni Julia ang kaniyang bag bago dire-diretsyong lumabas ng bahay. Ngunit sa pagbukas niya ng gate, ang mami naman ni Henry ang nakasalubong niya. This is public defamation! Natawa si Julia sa narinig. Public defamation? Marami nang nakakakita na cheater ho ang anak ninyo tapos sasabihin nyo na paninirang puri? Baka gusto nyo rin pong ipaalam sa kanila kung papaano nyo po ako alilain. Tila binuhusan ng ginang ng malamig na tubig dahil sa narinig nito. Hindi nyo na ho kailangang matakot kung masisira ang pangalan ninyo. Kayo na ho mismo ang gumawa ng paraan para masira kayo. Kaya kung pipigilan nyo pa rin po ako, sinisigurado ko pong wala na kayong maihaharap na mukha bukas sa mga tao. Gusto nyo ho ba yon? Dahil sa naging banta niya, tila masunuring tuta na tumabi ang ginang at pumasok sa loob ng bahay. Narinig niya pa ang pagtawag ni Henry, ngunit hindi niya yon pinagtuunan ng pansin. Julia! Bakas ang pag-aalala nang salubungin siya ni Toneth. Ano ka ba?
Di ba sabi ko sa'yo, ayos lang ako? Hindi ko akalain na ganyan ka pala kapalaban, Julia. Nasobrahan ba? Nakalimot lang ako dahil sa respeto ko sa pamilya nila at saka minahal ko rin yung... Ay nako, patayin mo muna yung live mo. Mabilis ang naging paghablot sa kanya ng cellphone nito, Net, bago nito dali-daling patayin ang live. Sobrang dami ng comments ang nakita ko pero mas marami ang kampi sa'yo. Alam mo naman na marami ring fans yang si Henry dahil sa pagiging varsity player, di ba? Huwag mong sabihin ipinagtatanggol pa rin nilang cheater na yon. Galit niyang tanong sa kaibigan. Hindi no, sira na ngang pangalan ng magaling na tatay niyang anak mo. Marami ang nagpapatunay sa mga ginagawang kalokohan niyang si Henry. Naku, mabuti naman. Isang malaling na buntong hininga ang pinakawalan niya. Eh di, uuwi ka na ngayon sa nanay mo. Sa naging tanong nito, Neth, unti-unti na namang binalot siya ng kaba. Sa tingin mo, matatanggap ako ni nanay pagkatapos ng mga naging kasalanan ko? Ah, syempre naman! Mabilis na sagot nito na hindi pinatapos ang sasabihin niya. Mahal na mahal ka kaya ni Tita Jane? Hindi na nakasagot si Julia dahil balot na siya ng kaba hanggang makauwi sa kanila. Nay! Tawag niya rito habang mahina ang katok sa pinto. Nay! Heto na naman siya at tila binubundol ng kaba. Nay! Julia! Naalimpungatan na sambit ng kanyang ina. Nay! Patawad! Dali-dali ang naging pagyakap niya rito habang lumuluha. Ako ang may kasalanan kung bakit ito nangyari sa akin. Pero alam ko na mas higit kayong nasasaktan. Nang maging ina ako, saka ko kayo naintindihan, Nay. Ano bang sinasabi mo, anak? Naguguluhang tanong pa rin ni Jane. Niloko ho ako ni Henry, Nay. Nahihiya niyang pag-amin sa ina. Ano? Unti-unting gumuhit ang galit sa ekspresyon ng kanyang nanay. Akma na ring susugod ito sa kanyang nobyo, ngunit niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi na hunay, alam niyo naman po na hindi ako magpapaapi. Naiyuko ni Julia ang kanyang ulo at ikinuwento sa ina kung ano ang mga nangyari sa kanya. Nakita niyo nga, umiyak lang ako dahil sa inyo, dahil nahihiya na ho ako sa inyo. Anak, napag-usapan na natin to, hindi ba? Bakit naman mahihiya ang anak ko? Proud na proud nga ako sa'yo. Lumuluhang tanong ni Jane sa kanya. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo sa pamilya nila, pinili mo pa rin magpakatatag para mabigyan mo ng magandang buhay ang anak mo. Kakaunti lamang din ang magulang na kayang ipaglaban ng kanilang mga anak, Julia. At isa ka na ron. Nay, heto na naman ang hindi mapigilang luha ni Julia. Tahan na ha, yang baby mo ang maapektuhan. Kapag pumangit yung apo ko, ikaw talagang sisisihin. Nay! Dali-dali ang pagpunas ni Julia ng kanyang mga luha. Anak, tandaan mo, tatanggapin kita kahit ano pa man ang piliin mo. Itong bahay natin, bukas na bukas ito para sa'yo hanggat ako ang nanay mo. Hindi niya ito makapaniwalang tiningnan. Paano niyo ho, paulit-ulit akong tinatanggap sa kabila ng kamalian ko, Nay. Ilang beses ko na ho kayong nabigo. Anak, bakit hindi kayo nagagalit sa akin, Nay? Masama po akong anak. Umalis ako ng walang paalam. Bumalik na parang wala lang. Piniling tumira sa lalaking akala niya'y magbibigay ng buong pamilya sa kanya. Kasi watak po tayo. Tapos heto ako ngayon, nabigo ulit at gumagapang pabalik sa inyo. Tatanggapin niyo pa rin ako na parang walang nangyari? Hindi alam ng nanay niya kung papaano nito ipapaliwanag ang dapat niyang maunawaan. Sa huli, nayakap na lamang siya nito ng mahigpit. Kung napipili ang magiging anak, mahihiya ako na ako ang napili ninyo. Wala akong karapatan na pasakitan ng mabuting anak na katulad nyo. Kung sakali man na may pagkakataong mamili, kahit ilang ulit, ikaw pa rin ang pipiliin ko, Julia. Nakangiting sabi ni Jane habang hawak ang magkabilang bahagi ng kanyang pisngi. Hindi man siya isang alibughang anak, ngunit ang makalimutan niya ang nanay niya sa mga panahong akala niya'y mapapabuti ang buhay niya, masahol pa siya sa mga ganoong uri ng anak. Nay, hayaan niyo ho, yung mga pangako ko para sa inyo, hindi ko pa rin yun nakakalimutan. Nahuli man ako, mabagal man ang usad ng pangarap ko para sa inyo.
Pero sisiguraduhin ko mararating ko ang dulo. Ngunit sa pagkakataong to, sinisigurado ko po na kasama ko na kayo. Nakatingin lamang sa kanya si Jane kahit wala itong sabihin. Kahit ilang ulit siyang bumangon mula sa pagkabigo ay makikita kung gaano pa rin siya kamahal nito. Maging masaya ka lang anak. Hindi mo kailangang intindihin si nanay. Kaya kong tanggapin ang kahit na ano, kaya kailangang kayanin mo rin para sa anak mo. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Hindi naging madali ang buhay ni Julia habang pinagsasabay ang kanyang pag-aaral, pagtatrabaho at maging ang pagbabantay sa kanyang anak. Kakulangan sa pahinga ang lagi niyang kalaban dahil iisa lamang naman ang kanyang katawan. Sa kabila ng lahat, pilit pa rin siyang nagpursige upang bumawi sa kanyang pamilya. Magpahinga ka muna anak, mamaya na ang trabaho, galing ka pa lang sa eskwelahan. Sayang ho kasi ang maiibenta ko sa live selling, Nay. Siguradong maraming bibili ngayon dahil weekends po. Dapat sa pag-aaral ka na lang mag-focus ngayon. 1 buwan na lang at graduating ka na. Nay, pigil niya sa nanay niya sa pagsasalita. Mas ngayon ko ho kailangan kumayo dahil mas maraming bayarin ang kailangang isipin. Diba, sabi ko nga ho, magpapahinga lang ako kapag may 2 na kayong palapag na bahay. Ganun na lamang ang pag-iling ni Jane. Malaki naman ang tiwala nito sa kanya. Ang hindi lamang nito nagugustuhan ay ang hindi niya pagpapahinga. Nabalitaan mo na bang nangyari sa pamilya ni Henry anak? Nahinto sa paglalabas ng mga ibinebenta niya si Julia upang marinig ang sasabihin ng kanyang nanay. Yung mga ari-arian nila tuluyan ang nawala. Wala na kasing naniniwala kahit anong pagpapakitang tao nila matapos na malaman ang totoo nilang ugali. Ganun ho ba, Nay? Kunwari hindi niya alam kahit kalat naman ang balita sa university na pinapasukan niya. Nakakulong din yung nanay ni Henry. Mukhang marami nang na-scam. Natuntun siya dahil sa live mo na kumalat sa internet. Nay, parang late na ho kayo sa balita. 1 taon pa yan nangyari. Natatawa niyang sambit kay Jane. Kung Marites talagang hinahanap na next na magiging milyonarya dito sa barangay, ipupusta ko na. Siguradong talo kayo. Sumingit ang mga mata ng nanay niya. Naningkit ang mga mata ng nanay niya dahil sa naging biro niya. Ano bang mahalay ko riyan? Sa inyong 2 magkapatid lang naman ang oras ko, no? Idagdag mo pa yung makulit kong apo. Magkakaroon pa ba ako ng oras na sumagap ng chismis? Parehong nabaling ang tingin nila sa natutulog niyang anak na magda2 taong gulang na. Malaki na lamang ang pasasalamat niya at siya naging kamukha nito at walang bakas ng mukha ng sariling ama. Yung si Henry, hindi ka na ba kinukulit? Bahagya ang naging pagsimangot niya. Nay, kahit ano namang pangungulit niya, wala siya sa aking mapapala, no? Hindi na ako maniniwala sa kahit na anong sabihin niya. Sa simula lang magaling pero nasa loob ang kulo. Bakit? Nakikipagbalikan na naman? Hindi siya kagad nakasagot dahil kanina lang ay inabangan siya sa kanto ng lalaki. Anak! Oho, Nay. Pag-amin niya kaagad dito. Pero maniwala kayo, Nay. Hindi na ako muling sasama sa kanya. Nauntog na ho ako. Hindi ko nakikita ang sarili ko na makikisama sa lalaking walang pagpapahalaga sa akin. Yun ang katotohanan. Hindi niya nahahayaang makapasok pa ito sa buhay niya. Mabuti yan, friend. Singit ni Toneth na bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran. Napakabatugan pa naman ng lalaking yon. Mamas boy pa. Kapag sumama ka ulit, ako na lang hihila sa kilay mo. Sino bang dahilan kung bakit sumama ako nung una? Biro niya pa sa kaibigan. Kaya nga, panghabang buhay kong pagsisisihan yon. Hindi maipinta ang mukhang sagot nito. Kaya pumapayag ako magpaalila sa'yo. Ito ng mga kailangan mo sa isang subject na kailangan mong bawiin ang grades. Asikasuhin mo agad ah. Tapos, gusto mo pang mag-live selling? Umiiling na tanong ng kanyang ina. Nay, kayo na mismo ang nagsabi. Hindi ko pwedeng sukuan ng mga hamon na darating sa akin dahil isa na akong nanay, di ba? May mga pagkakataon na gusto niya nang sumuko sa buhay, ngunit sa tuwing nariyan ang mga taong naniniwala sa kanya, bumabalik ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap sa buhay. Ayos ka lang ba, Jaja? Nahihirapan ka na naman bang huminga? Baka basa na yung likod mo. Huwag kang tumapat dyan sa electric fan. Baka napagod lang ako, ate.
Hey, ako nang bahala sa pamangkin mo, magpahinga ka na lang. Sabi niya habang nag-aayos ng mga ititinda sa kanyang live. Pero wala pong titingin kay Jordan. Sige na Ja, pahinga ka na. Bakit parang pawis na pawis ka? Tanong niya sa kapatid nang mabaling ang tingin dito. Ang lamig ng pawis mo, tapos tumatapat ka pa dyan sa electric fan. Ate, ang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Puro ng pagkataranta niyang sambit. Ano bang nararamdaman mo? Sabihin mo kay ate. Ate, nahihirapan akong huminga. Bago pa man matapos ni Jaja ang sasabihin, ganun na lamang ang gulat niya nang magsimula na ring mamutla ang kapatid niya. Ja! Paulit-ulit ang naging tapik ni Julia sa kapatid. Tulong! Tulungan niyo ho kami! Tulong! Paro at parito ang ginawa niya upang tingnan ng kapatid at makatawag ng tulong. Anong nangyari? Bulalas ng kanyang nanay na galing pa sa paglalabada. Kailangan ho nating dalhin sa ospital si Jaja. Natatarantang sambit niya dito. Mang Noli, pakialalayan na lang ho ang likod niya. Salamat po. Ako na lang ang sasama sa kapatid mo, Julia. Susunod ho ako, Nay. Kailangan ng mga dokumento ni Jazz sa ospital. Matapos kunin ang mga kailangan, dali-dali ang naging pagbitbit ni Julia sa kanyang anak. Ja, huwag mo kaming iwan ha. Hindi namin kakayanin ni nanay. Kayo na ho ang bahala sa kapatid ko. Yun ang paulit-ulit niyang sabi habang paalis ng bahay dahil nakahiwalay siya sa mga ito. Habang nasa loob ng emergency room ang kapatid niya, tila mauubusan din ang hininga si Julia dahil sa pagpigil ng kanyang mga luha. Nay, magiging maayos din ang lagay ni Jaja ha? Pagpapanatag niya sa kanyang ina kahit ang totoo, wala naman iyong kasiguraduhan. Ang kapatid mo, Julia, napakabata pa ni Jaja. Sambit nito habang nakayakap sa kanya. Hindi ko kakayanin kapag nawala si Jaja, anak. Ipinangako niya sa sarili na hindi na iiyak, ngunit nang makita niya ang pag-aalala ng kanyang ina, kusa nang tumulo ang kanyang mga luha na kanina niya pang pinipigilan. Alam niya na hindi kakayanin ni Jane kung may magyayari sa kapatid niya. Nasaksihan niya ang lahat ng yon noong magdesisyon ang ama nila na umalis ng kanilang bahay. Si Jaja, anak, ikamamatay ko kapag may nangyari sa kanya. Nang mga oras na yon, isinusukon na ni Julia ang lahat sa may kapal. Hahayaan niya na ang nasa itaas ang magdesisyon sa maaaring maging kalagayan ng kanyang pamilya. Ang kantang Moon River ang parating kinakanta ng nanay niya sa kanyang kapatid upang kumalma ito kapag inaatake. Yun lamang ang paraan na nakikita niya upang mapakalma si Jane. Magiging maayos din ang lahat, Nay. Lalaban si Jaja. Hindi niya tayo iiwan. Hindi bibitaw ang kapatid ko. Marami pa siyang pangarap, di ba? Pakiramdam nila ng mga sandaling yon, ang segundo ay buwan, ang araw naman ay taon. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang paghiling ni Julia para sa kanyang minamahal na kapatid. Mabait hong bata ang kapatid ko. Huwag niyo ho siyang hahayaang mawalay sa amin. Yun ang naging pagsusumamo niya sa may kapal habang tumatakbo ang napakahabang oras. Kumusta na ho ang anak ko? Desperadang tanong ng nanay niya pagkatapos ng ilang oras na paghihintay. Tapos na ho ang surgery ng anak ninyo. Kailangan niya lamang pong obserbahan para malaman ang naging resulta ng operasyon niya. Sa loob ng maghapon na paghihintay nila, nang mga sandaling yun lamang din nakaupo ang kanyang nanay matapos nitong makahinga ng maluwag. Salamat ho, Doc Calvin. Punong-puno ng pasasalamat niyang sambit sa naging doktor ng kapatid niya. Walang anuman. I'm just doing my job. Kahit napagod, nakuha pa rin itong umiti sa kanya. I'll be back, sabi nito at dali-daling tumakbo patungo sa kung saan. Hala! Nabaling ang tingin ni Julia sa kanyang paa na wala palang pangyapak. Kung hindi pa yung tiningnan ng doktor, hindi niya pa mapapansin. Here! Nakangitintong sabi bago ipasuot sa kanyang tsinelas. Yan lang ang meron ako, pasensya na. Sagot pa nito sabay na pakamot sa ulo. Napakalaki niyon at mukhang tsinelas nito. Salamat, Doc Calvin. Ibabalik ko po kapag... It's okay. Wear it as long as you want. Nakangiting sabi nito sa kanya. I'll go now. Nabaling ang tingin ni Julia sa kanyang ina na nakayakap kay Jaja nang makaalis ang doktor.
Saka nagbalik sa kanyang isipin ang magiging malaking gastusin sa ospital. Nay, pwedeng iwan ko muna po kayo dito? Ha? Sige anak. Nang makalayo sa ina, ang kaibigang si Tonet kaagad ang kanyang tinawagan. Tonet, may alam ka ba na pwede kong mautangan? Siguradong hindi kakasyang ipon ko na pambayad sa naging operasyon ni Jaja. Hindi ko na alam ang gagawin ko, friend. Nakapikit niyang sambit habang nakasandalang katawan sa pader upang kumuha ng suporta. Bakit naghahanap ka na? Hindi pa naman lumalabas si Jaja. Kailangan kong paghandaan. Ayokong pag-isipin pa si nanay. Kaya may alam ka ba riyan? Kahit tubuan. O sige, hiramin mo muna ang pera sa negosyo natin. Total, sa susunod na taon ko pa naman ipapatayo ang bodega. Tsaka ikaw ang dahilan kung bakit nagtatagumpay ang negosyo. Sa sipag mong mag-live araw-araw kaya malaki ang benta natin. Hello, Julia, nandyan ka pa ba? Dali-dali ang pagpunas ni Julia ng kanyang luha. Hindi niya akalain na ipagkakatiwala ng kaibigan niya sa kanya ang malaking porsyento na pinaghirapan nilang ipunin. Sigurado ka ba? Paano kung hindi ko kaagad mabayaran? Julia, parang hindi kita kilala. Ipinahiram ko sa'yo to dahil ikaw yan. Kilala kita. Alam mo ang salitang responsibilidad, isa pa, para wala ka nang isipin, okay? Malaki kayang isipin to. Natatawa niyang sambit sa kaibigan habang lumuluha pa rin, ngunit dahil sa kasiyahan na yon. Huwag kang mag-alala, makakabawi rin ako, friend. Alam ko naman yun, Julia, kaya huwag ka nang mag-isip. Kahit hindi siya nakikita ng kaibigan, sunod-sunod ang naging pagtango ni Julia. Nasa bahay si Julia kasama ang kanyang anak at inaayos ang huling proyekto na ipapasa niya sa school, ngunit ang utak niya ay nasa kapatid na nasa ospital. Hindi niya pa rin maiwasang huwag mag-alala sa kalagayan nito. Jordan, anong ginawa mo? Pakiramdam ni Julia ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo matapos makita ang problemang ibinigay nito sa kanya. Bakit mo pinuwit ang mga pinaghirapan ko? Gusto niyang sumigaw dahil sa labis na pagkainis. Pakiramdam niya rin ay masasaktan niyang anak niya kung hindi siya lalayo dito. Jordan naman eh. Dahil sa frustration, umiiyak na kinuha na lamang ni Julia ang mga papel na maaari pang isalba. Pasahan na nito bukas eh. Paano ko pa hahabulin? Wala ring tigil na pinunasan niya ang mga luha. Anak naman eh. Oo, na paano ka? Tanong ni Tonet na kapapasok lamang sa kanilang bahay. Tapos ngingiti-ngiti ka pa, Jordan. Para kang ewan, friend. Umiiling na sabi ni Tonet. Kasalanan mo naman eh. Alam mong hindi pa yan alam ng anak mo tapos pababayaan mo riyan sa sahig kung saan siya naglalaro na nakakalat-kalat. Kaya nga, umiyak na lang ako, di ba? Tapos tatawanan mo rin ako. Jordan, manang-mana ka sa ninang mo. Asikasuhin mo na lang yung ginagawa mo, Julia. Pigil pa rin ito ang pagtawa. Ako nang titingin kay Jordan kapag pumasok ka bukas, dalhin mo na lang siya sa bahay para hindi mo na kailangang dalhin sa ospital. Dahil sa sinabi ni Tonet, lalong tumulo ang luha niya. Ano na lang ang gagawin ko kapag wala kayo ni nanay? Napakadrama naman ang buhay ng kaibigan ko ngayon. Gusto mo pa yatang yakapin kita dyan eh. Natawa siya sa biro ni Tonet bago punasan ang luha niya. Babawi talaga ako kapag nakagraduate ako. Basta, wag mo lang pababayaan yung sarili mo. Pamilya mo talagang apektado kapag napano ka. Hindi. Promise. Kumusta na ho ang kapatid ko, Doc Calvin? Tanong niya sa doktor nang bisitahin ito. She's doing well. Makakalabas na siya ng ospital sa Monday. Talaga ho, Doc? Nagliwanag ang kaninang pagod niyang mukha dahil sa narinig. Sunod-sunod ang naging pagtango nito na malapad din ang naging pagngiti sa kanya. Matapang ang kapatid mo. Mana sa ate. Natawa siya sa naging biro ng doktor. Doc, joke time ka talaga madalas. I'm serious. I admire your love for your family. It's hard to find a woman who's good for being a daughter, ate, and being a mom. Tila hinaplos ang puso niya ng mga oras na yon. Hindi niya akalain na may katulad pa ng binatang doktor na nakakakita ng mga ginagawa niya para makabawi sa pamilya. Naging masama rin akong anak at kapatid. Ang pamilya ko ang labis na naapektuhan ng umibig ako sa maling tao. Pero hindi ko rin labis na pinagsisisihan yon dahil ibinigay sa akin ng anak ko. Sa ngayon, ginagawa ko ang lahat upang makabawi sa kanila.
Sa ganitong paraan ko lang maipapakita na mahal ko talaga sila. Gagraduate nga lang yata ako ng mag-isa ngayon. Mas kailangan ni Jaja si nanay. Nang balingan niyang binatang doktor, makikita sa mga mata nito ang kakaibang kislap bago ito tumayo sa kinauupuan. Gusto mo bang samahan kita sa graduation mo? Ha? Doc, joke time ho ba to? Kung hindi, bakit? I'm serious, Julia. Pero bakit nga, Doc? Nagtataka niyang tanong sa binata. I'll just take my leave. Iikot pa ako sa ward. Ang naging tanging sagot lang nito sa kanya na naging dahilan upang maguluhan si Julia. Sige, Doc Calvin. Nasabi niya na lamang upang hindi makulitan ng doktor. Nang araw ng graduation, hindi nga nagbibiro ang batang doktor dahil sinamahan siya nito na magmarcha na dapat ang kaibigan niyang si Tonet ang kasama niya. Tuloy, ganoon na lamang ang pamumulan ng kanyang pisngi habang magkalapit sila. Loka-loka ka talaga, Tonet. Mahina niyang bulong sa kaibigan nang matapos ang seremonya. Parang gusto ka mo kitang kurutin sa singit. Friend, bagay kasi ng doktor. Tonet, huwag kang assuming. Mamaya yan, concern lang siya sa pamilya ng pasyente. Super bait naman pala ni Doc Calvin. Hindi pa rin ito patatalong sambit. Ikaw lang ang pamilya ng pasyente na sinamahan niya sa graduation, ano? Ganoon na lamang ang mabilis na pagsiko niya sa kaibigan nang makalabas sila sa graduation hall dahil papalapit na ang doktor. Alam mo, Doc, single tong friend ko. Type mo ba? Ibigay ko na sa'yo. Wala tong boyfriend. Pero may asawa! Galit at malakas na sambit ni Henry na biglaan na lamang sumulpot sa kung saan. Anong ginagawa mo dito, Henry? Galit na tanong niya sa dating nobyo. Sinabi ko na sa'yo na ayaw ko na ng gulo, diba? Masaya na kami ng anak ko na kami lang. Sigurado ka ba? O dahil sa doktor na yan? Natawa ito. Sa tingin mo may papatol sa yung lalaki ngayong naanakan ka na ng iba? And what's wrong with that? Biglang singit ni Doc Calvin sa usapan na yon. Wala akong nakikitang mali kay Julia. Kaya nga gusto ko siya at liligawan ko siya. Parang nahulog ang panga niya dahil sa sinabi ng binatang doktor. Hindi siya bulag para makita ang mga pagpaparamdam nito na pilit niyang ipinapagsawalang bahala. Ngunit ngayong sa binata na mismo nang galing, tila bigla ang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At alam ko ang ginawa mo kaya ka iniwan. You deserve it. Galit na sambit ng binatang doktor kay Henry bago nito hatakin ang kanyang kamay. Matapos ang tagpo na yon ng kanyang graduation, tila ba napakabilis ng lahat para kay Julia. Hindi nagbibiro si Calvin at seryoso na niligawan siya. Dahil hindi rin ganoon kabilis na nagtiwala ang kanyang puso dahil sa kabiguan noong una, nagsimula muli silang maging magkaibigan. Habang nasa ganoong estado sila ng relasyon, unti-unti niya ring tinupad ang mga pangarap. At ang naging susi roon ay ang negosyo nilang magkaibigan na matagumpay na ngayon dahil sa dami ng orders nila. Nagbunga rin ang paghihirap niya dahil makalipas ng 1 taon ay may 2 palapag na siyang bahay na katulad ng ipinangako niya sa kanyang ina. Wala rin siyang utang na kailangan pang isipin. Hi, Doc Calvin! Nakangiti niyang bati sa binata nang ayain niya itong lumabas. Hey to this lovely CEO! Hindi rin patatalong bati ng binata. Naalala mo bang araw na to? Tanong niya rito nang may malapad ng ngiti. Kumunot ng bahagya ang noon nito na halatang malalim ng iniisip. Sa huli, 1 tango at malapad ng ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Yes, ito yung araw na umamin ka sa akin, na araw din ng graduation ko. And, baka sa binata ang kaba nang magtanong sa kanya. Dahil ipinangako ko sa'yo na ayusin ko muna ang buhay ko bago lumagay sa tahimik, kaya naghintay ka ng 1 taon sa akin. Nakikita ko naman na mahal mo rin ang pamilya ko. Nakalibre pa nga ako ng doktor at libreng consultation na titingin sa kapatid ko. Biro niya pa. Higit sa lahat, mahal mo si Jordan, Calvin. At yun ang mahalaga sa akin. Napamahal na rin nga siya sa iyo eh. I think of him as my son. Nakikita ko naman. Kaya sinasagot na kita, Calvin. Deserve mo ang tiwala ko at ang puso ko. Bakas ang gulat sa binata nang sabihin niya yun. Really? Walang bawian? Hindi lang ang pamilya niya. Kahit ang pamilya ni Calvin ay nakita niya ang maayos na pagtanggap sa kanila. Kaya ano pa bang hahanapin niya? Oo.
Ganoon na lamang ang paglaki ng mga mata niya nang yakapin siya nito ng mahigpit matapos na halikan ang kanyang noo. Nang sagutin niya ang binata, hindi niya akalain na makakaramdam pa siya ng kakaibang saya. Araw-araw nitong ipinapakita sa kanya ang pagmamahal na naging dahilan upang wala siyang pagsisihan. Sa kasalukuyan, 3 na ang kanilang supling na bumuo sa masaya nilang pamilya. Hindi niya pa rin nakakalimutang paulit-ulit na magpasalamat sa may kapal. Ito ang dahilan kung bakit may maayos at masaya siyang pamilya. Totoo rin na kung malasin man sa unang pag-ibig at mabigo ka, kailangan mo pa rin maniwala na may magandang plano ang tadhana. At nakita niya yon sa pangalawang pagmamahal na nagbigay sa kanya ng importansya at halaga. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay maraming pagsubok at hindi magandang pangyayari na pwede nating pagdaanan dahil na rin sa mga padalos-dalos nating desisyon. Pero sa kabila nun, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ilang beses mang madapa, matuto tayong bumangon ng paulit-ulit at lumaban sa buhay. Pwedeng mapagod pero hindi pwedeng sumuko, lalo na at may mga taong nagmamahal at umaasa sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.